Aminado ang Department of Education na posibleng matagalan pa bago matugunan ang mga problema sa edukasyon, gaya ng kawalan ng mga eskwelahan sa mga liblib na lugar. Pero habang hindi pa nasosolusyonan ng mga ito, hindi natitinag ang determinasyon ng maraming estudyante at guro sa ngalan ng edukasyon. Balitang natin ang aking partner na si Rafi Tima. Araw-araw baon ng mga batang ito papasok sa eskwelahan sa Iloilo. Hindi lang ang kumakalansing na barya sa kanilang bulsa, kundi ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa hirap. Para makamit nila ito, ang nag-iisang paraan sa ngayon, ang tumawid sa peligrosong ilog araw-araw. Minsan, swerte sila at maganda ang panahon at mababaw ang tubig sa ilog. Pero rumaragas naman ang agos, mas gugustuhin daw nilang kalimutan ng takot kaysa lumiban sa eskwelahan. Sino bibigyan sa inyo sa school? Si Mama. Kaya di ka na nabangaan? Panggutan mo? Anong feeling? Ginakulbaan ka man? Ngaw. Madalam ang tubig. Minsan naman mga guro na ang gumagawa ng paraan, lalo na kung masama ang timpla ng panahon. Ina-advance naman pauna ang nagatabok sa suba. Kung wala sa parents, wala naman ginapadala kay basi kung ano bala, hindi matatapan sa iban nga kasunod lang. Kung para raw sa kinabukasan ng mga musmos na tumitingin na sa kanila bilang ikalawang magulang, wala ring dagat na hindi kayang tawirin ng mga guro sa Zamboanga. Kahit pang nagsisilbi nilang life jacket, mga galon lang ng tubig. Marunong ako lumangoy, pero yung mga kasama ko hindi marunong lumangoy, nagdadaan, hinahawakan na nila yung empty galon nila para if ever na may mangyari, safe. Alinsunod sa patakaran ng lungsod, dapat may life vest sa mga pump-boat na sinasakyan ng mga guro patungo sa mga eskwelahan sa mga isla. Pero kadalasan, kulang ang life jacket sa mga bangka. Dati na rin nanawagan ng donasyon ng DepEd Zamboanga. May dumating ang life vests pero aanim lang naman. Ang isang nakikitang solusyon dito ng Department of Education, pagtatayo ng mga eskwelahan sa mga liblib na lugar. Ang mga guro galing din sa mismong komunidad, tulad ng BRAC Learning Center sa Parang Maguindanao na ang konsepto'y galing pa sa Bangladesh. Children should be from the very poor communities and they never have experience with any forms of education. Pero sa ngayon, maraming eskwelahan pa ang tila naghuhumiyaw ng tulong. Gaya ng Simoy Seashore Elementary School sa Sultan Mastura na itinayo ng mga Amerikano noon pang 1914. Ang sumusuporta sa mga gusali, tagpi-tagping plywood na lang. Nakaukit pa sa dingding ang palatanda ng Tsunami Committee sa 24 na katao. Ang masama, baka raw matagalan pa bago matugunan ang mga problemang tulad nito. Pagka i-download ito na wala namang dokumento, no? Yung akala natin ay naitayo na eskwelahan o nabili ng mga upuan o kaya textbooks, ay yung pala ay ghost delivery lamang, no? Rafi Tima, GMA News.